Alright, so iwanan na natin yan mga kababayan. Ito naman po ang pag-usapan natin. Usapang pagsusunog sa droga. Mga kababayan, masasabi po natin itong si PBBM ay tagumpay ang pangiinis kay Sara Duterte. Bakit kanyo mga kababayan? Tingnan nyo po ang pagmumukha ni Sara. Hindi maipinta. Akala ko ba itong mga Duterte galit sa droga? Bakit ayaw nila mga kababayan na sunugin ang mga ito? Tila baga nangihinayang si Sara Duterte mga kababayan na sunugin po ang mga nakuhang ebidensya at mga pulbos kalakal na ibinabalik lamang sa kalye para pagkakitaan. Hindi ko lang, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Huminga pa ng malalim ang hamag. Grabe ka, Sara. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi... Teka, bakit ka napoprostrate? Napoprostrate ka ba dahil mauubos yung mga kalakal sa kalye? Kasi mga kababayan, I don't really think anything na pwede niyang ika-prostrate dito other than na sila po ay parang mauubusan ng mga kalakal na ipapakalat sa kalye. Kasi dito sa ginagawa ni PBBM, sino ang pwedeng ma-prostrate dito mga kababayan? Simple lang, kapag na-prostrate ka sa pagsusunog ng droga, diba? Pag pinasunog yung mga kalakal na yan, ang napoprostrate yung may mga business ng droga. Diba? Totoo yun. Bakit ka magagalit? Bakit ka mapoprostrate? Dahil lang sa photo ops? My God, I hate traffic. Napakababaw mga ka-GPnatics na ikaw po ay maprostrate, na ikaw po ay magalit. Yari ka! Diba? Magagalit ka, sinusunog na yung alam mo na sumisira sa utak ng mga kabataan, yung sumisira doon sa mga utak ng mga tao na sinasabi ninyo, ayaw namin ng adik. Diba? Ayaw daw nila ng adik. Yari ka! Pero nung sinunog yung bato, mga kababayan, galit na galit. Anong klaseng buhay yan? Saan ba tayo lulugar? Hindi ito, yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Paano na i-relate yung dapat siguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng mga Pilipino? Ng mga mamamayang Pilipino? Sige nga mga kababayan, ano yun? Huwag susunugin yung droga, tapos ibibenta, yan yung yung pinagbentahan niya nang ibibigay mo sa kanila para masiguro yung pagganda ng buhay, anak ng tinapa. Picture, hindi ganun Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Dapat daw siguraduhin na gumaganda ang buhay ng mga Pilipino. Anong relate sa pinag-uusapan? Diyos ko mga kababayan. Anong Cesar Jugar? Anong para sa mga adik? Tingnan nyo nga, mas mukha pang bangag sa inyo itong nagsasalita na ito na si Sara Duterte. Inuubos ng ating Pangulo. Alam nyo po ang implikasyon ng pagsusunog ng bato? Kapag sinunog po yan, mga kababayan, hindi na po ito maaaring ikalat pa sa merkado. Hindi na maaaring i-recycle. So para sa akin, kapag galit ka na ito ay sinusunog, meron ka bang plano?
Lugi negosyo? Ha? Na hindi ka po kikita ng malaki? Yari ka! Hinahangad mo ba na pagdating ng panahon na maging presidente ka, ay balikan mo ito at ibenta sa merkado or ibenta doon sa mga parokyano? Sige nga, mag-isip po kayo, yung mga DDS dito. Mag-isip kayo ng dahilan. Bakit nagagalit si Sara Duterte sa pagsusunog ng bato? Di ba dapat matuwa sila? Mga kababayan, if you really think of something para hindi po, mga kababayan, kumalat ang bato dito sa Pilipinas, sa bansang mahal mo, sabi mo, ang pinakamaganda dyan, sunugin lahat ng mga nahuhuli. Para nang sa ganon, mga kababayan, di ba? Wala na pong maibibentang muli at yung mga nasa sabihin natin, ay nasa pwesto, mga kababayan, hindi po sila matempt na magbenta muli ng ganito. Tapos ikaw ayaw mo na sunugin? What is your plan? Ha? Sabi niya kasi, ang dahilan daw niya, bakit mo susunugin ang ebidensya? Teka. Di ba lahat naman yan ay nasa papel? Lahat naman yan documented. O hanggang sa pagsusunog is dokumentado. So meaning to say, mga kababayan, Mami Piar, hindi mo na kailangan, mga ka-GPnatics, na yan ay i-stack mo pa. Diba? Sa isang bodega or kung saan man. Diba? Kasi unang-una, yung mga pulis na humahawak dyan, baka mamaya mag-temp pa yan, nakunin muli yan at ibenta sa merkado. Nakakapagtaka, no? Bakit ganito utak? Bakit ganito mag-isip itong taong to? Bakit kailangan daw sunugin ang ebidensya? Preemptive. Di ba? Prevention is better than cure. Gusto mo ba na yung mga pulis o yung mga nagbabantay dyan, kagaya nung panahon ng tatay mo, naalala ko pala, nung panahon ng tatay mo. Di ba, mga kababayan? Ano ang nangyari nung panahon ng tatay niya? Kung maalala nyo, yung mga bato, mga ka-GPnatics, ay magtuturo yung isang asset nila. Okay. Sabi ng PIDEA, magtuturo. Pero anong kapalit? Pera at ilang percent ng droga. I think, mga kababayan, mas malaki pa ata yung porsyento nila. Parang ang porsyento nila sa droga ay may 60%. Mga ganon. Oh, piruin mo, makakahuli ka, peperahan ka, tapos yung asset mo, kukuha rin ng porsyento ng bato. Eh, anong gagawin doon, mga kababayan, ng asset mo? Ibibenta rin sa merkado. Oh, sabi ni Elmar Lau, baka ibig niya sabihin ebidensya sa kanya, sunugin na din, piece of paper lang. Hindi pwede kasi, mga ka-GPnatics, kasi dokumentado nga yan hanggang sa pagsunog. Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, yun na yung yun na yung pinakamabigat na ebidensya hanggang sa sunugin mo ito. Oh, kailangan mo pa ba ipakita? Ito kasi yung nakuha namin nung na yun tikman mo kung totoo or hindi. Syempre, kapag sinabing ebidensya, mga kababayan, yan ay na-test na ng lab. 'Di ba? Ng laboratory. Na-verify na nila na ito ay talagang mga droga. Ito ay talagang legit na mga bato na nakuha nila. Oh, ano pang ebidensya ang kailangan mo na ito ay dapat i-imbak? Visit na yan, mga kababayan. Di ba, sa pag-iimbak, kailangan mo pa ng isang lugar. Kailangan pa ng tagapagbantay. Kung sunugin mo yan, harap-harapan, nandyan ang mga video, nandyan ang mga mainstream media, wala ka ng dyan, wala ka ng lusot. Kaya ang gusto niya ata, yung mga asset, bigyan nyo ng porsyento ng nahuli nyo. Diba?
Jesus Abayobo, nanghihinayang. Bakit kaya? Baka sabi niyang ganun, oy, huwag niyong sunugin. Antayin niyo muna ako maging presidente. Pakikinabangan pa natin yan. Ah. Northern Kumot. GP, lahat ng bato, pati yung nasa Senado, sunugin. Sana nga. Isama nyo na rin, Sir Ernel Tan, yung sabi niya, sunugin daw siya. Diba? Ah. Grabe. Sabi niya ako na matatagigil ako habang pinapanood ang press conference na niyan. Baliw na, mga ka-GP Natics, ang hirap na talagang intindihin, ang hirap ng unawain. Parang hindi na talaga utak ng tao yung nananalaytay sa kanyang ulo. 'Di ba? Grabe, mga ka-GP Natics, yung pagkainggit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. And I salute Pangulong Bongbong Marcos. Gawin mo nang gawin ang tama. At sigurado, maiinis ang mga Duterte sa'yo. Diba? Effective yung ginagawa mo na yan dahil sa paggawa mo ng tama, mayroong pamilya ka na naiinis. At sana sa sobrang inis nila sa susunod, mga kababayan, sa sobrang inis na nila, sa mental na sila mapunta. Sabi ni Tyra L, nababawasan na kasi kota sa droga ng mga Dutae at mga Alipores nila, kaya ayaw ipasunog ni Sara Pusit Dutae sa ang mga Shabu. Palagay ko nga. Sabi ni Linda Urban, good morning GP, siguro kaya siya nanghihinayang na sunugin ang droga dahil dyan sila kumikita. Ang kasamaan nila ang nagpapatakbo sa negosyo. Guys, lahat ng mga sinasabi nyo yan, tatanggapin ko yan. Kasi nandun naman yung dahilan eh. Diba may mga point kayo eh. Nagtataka lang talaga ako, mga ka-GP Natics, bakit si Sara Duterte, ayaw niyang sunugin ang bato. Diba? Lahat ng mga sinabi nyo yan, mga kababayan, meron kayong mga punto. Na baka mamaya ito yung negosyo nila, dito nang gagaling yung kaperahan nila, at pakikinabangan pa nila yan, at kapag nasunog itong mga to, mga kababayan, lugi ang negosyo. Kulang ang i-remit. Sabi ni Eric, buti pa ang AI may utak. Parang si Robin. Diba? Eto naman ngayon, mga ka-GP Natics, dahil nga po sa mga pahayag na yan ni Sara Duterte, ulitin ko lang isang beses. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya? Hindi yan trabaho ng... Buang, no? Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Ang layo talaga, mga kababayan. Hindi ko mapag-connect kung ano ang kaibahan or ano ang koneksyon ng droga, tapos biglang yung pagsusunog ng droga, tapos sasabihin niya na dapat siguraduhin mo ang pati ako di ko masabi. Diba? Mga kababayan. Diyos ko, Sara. Sinisigurado naman ng Pangulo na maayos ang mga Pilipino. Kaya nga, sinusunog niya yung bato, mga ka-GP Natics, para yung mga Pilipino ay hindi na sila matempt na gumamit ng mga ganyan. At alam ng mga kapwa natin Pilipino, ang Pangulo natin, hindi sila kukonsintihin. No need na i-restore o i-restock natin ang mga bato na yan. Dahil yung mga bato na yan, baka mamaya, mga kababayan, ang ginagawa ng mga nagbabantay dyan o kaya yung mga kasangkot sa kartel na yan,
eh sila lang din, 'di ba? Sila lang din yung sabihin po natin nagpapakalat, nagbabalik niyan sa merkado. Napaka-poor ng kukote, 'di ba? Ano, mapula yung mata ko? Baka si Sara. Yung mata ko mga kababayan, kahit pansinin niyo ng pansinin yan, hindi naman po ako maiinis sa inyo. 'Di ba? Sabi ko nga noon pa kahit asarin niyo ako, sabihin ninyo kirat, bulag, o kahit ano pang sabihin niyo diyan, wala akong pake. Kawawa naman kayo. 'Di ba? Sabi ni Doc Ami Balmeo, super bobo talaga si Sara. Look, hirap na hirap siya ano sasabihin niya. Kaya nga no, Doc Ami, kapag walang script, talagang si Sara Duterte parang umuhugot sa kailaliman ng tawag dito ng impyerno, kumukuha po ng kanyang sasabihin. Sabi ni Aurelia Dena, GP, tanong lang ha, adik ba BP natin? Hindi ko rin po alam, pero ayon daw mga kababayan kay Pebbles, etong si Sisa ay jumajamit din daw. Sabi ni Anonymous, idol AI ka ba? Hindi mga kababayan. Eto, dahil nga po ganyan ang sinasabi ni Sara